Ang punto nga lang ho namin nung aming pumabalitaan po ito, Doktor, na sinasabi po ni Secretary Herbosa na scrap na daw ho, no, yung paghingi ng 50% down payment sa mga surgery cases po sa heart center, para lang ho ninyo malaman na ito po ang existing kasi actual po ito na kaso Opo, ito po ay 60% ang pinagda-down payment. So, magmamakaawa ka sa senador, sa congressman, para makakuha ka ng guarantee letter. Nung nakaipong ka na, nung halaga na iyon na kailangan, tsaka ka in-schedule. Pero pinaghahanda naman siya nung pambayad niya bago masimulan po yung operasyon. Ito ho ay as in now, as we speak. Yan po ang existing na kaso na sinusunod po ng pasyente. Nangangahulugan ho ba sa utos na ito ni Secretary Herbosa hindi na mangyayari yung ganon? Yes po. Kumbaga, ang ano naman natin is, lalo na pagka emergency, dire-diretso na ho yun. Wala kaming kinukuhang pera or down payment. In fact, I think noong 2023 at June 2024, mga 2,500 plus patients na nagawa naming emergency. Lahat yun, emergency po. Walang down payment po yun. Opo. Sige po. So, ano ho itong sinasabi nga ni Dr. Herbosa, sir, no? Oo, na sabi ho niya na wag na ho kayong hindi po ito emergency, sir, ha? Hindi po ito yung biglaan. Hindi po. Opo. Ito po yung mga sabi ho ninyo, no? Na-diagnose ka, nako may bara na ito, kinakailangan ka ng buksan, triple bypass ito, mga ganun pong procedure. Yun ho ba yun, yung mag-i-schedule ka? Hindi na po kayo ngayon manghihingi ng down payment? Kung manghihingi man kayo, ilang porsyento sa estimate na cost, Doktor? Siyempre, hihingi ko kami kung elective po yan, elective procedure na patient. Opo. Yun lang po yung hinihingi namin ng down payment. Dahil kasi GOCC hospital ho kami. Opo. Binabayaran namin yung aming mga salary na employee, mga to our suppliers, the expenses ng procurement ng our equipment, maintenance po ng mga construction healthcare facilities po namin. Yan po, pagka tinanggal natin yung aming kasi hindi lang naman nabibigay ng binibigay nila yung aming service na nagagawa. Pero that's after 2 years po. After 2 years na ibibigay. So wala kaming pondo para paandarin yung aming daily operations po. Pagka wala kaming pera talaga. So parang kumikita ho kami for the charity cases po. Opo, sir. Medyo tulungan ko ho kayo sa paliwanag doon kasi hindi ho masyadong malinaw, no? Kasi po, ang Philippine Heart Center ay isang government-owned and controlled corporation. Ibig sabihin, sila po ay pinapayagan ng batas na kumita din naman sa pamamagitan po ng kanilang serbisyo. Kailangan nyo ho ng pera, maliban sa inyong pong budget para po sa inyong sweldo, sa inyong pong maintenance and operating expenses, sa inyong pong maintenance po ng inyong mga equipment dyan, etc. Naunawaan po natin yon, Doktor. Ano po? Kailangan nyo rin po maningil sa mga tao na may pambayad, di ho ba? Tama po yun. Tama. Okay. Paano mo ngayon nga yung klasifikasyon sa taong may pambayad pero hindi naman kayang bayaran lahat? Ang hindi kayang bayaran? Meron no kaming tinatawag na indigent, yung kumbaga, hindi siya makapagbayad pa as of now because yung sumaip, tawag doon, indigent and tawag doon, assistant, yung mga financially incapacitated po na patients. Yun po yun. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.